Hindi kayo pwede dito. Guys, daw ako makatulog. Gusto ko sana matulog kasi daw ako makatulog. Bawi nga. Itwell. Ano ba kinain ko ngayon? Nagkaldereta kanina. Alam nyo, in-install ko yung Telegram ko. Tapos, hindi ko na mabuksan. Nakipag-chismisan pa naman ako doon. Hindi ko na mabuksan yung Telegram ko. Hello po. G, nandyan ka ba? Hindi ko mabuksan yung Telegram ko. Nakakapikon. Sakit, para may pumasok na rin sa tenga ko. Bubuhay. Hindi mo natandaan yung password. Hindi. G, yung Telegram ko hindi ko mabuksan. Kachismisan ko pa naman yung mga editor dun. Hindi ko na mabuksan. Sa iPad mo install. Tapos, sige, try ko. Lobat din iPad mo. Nakalink yung phone number ko, ha? Alam nyo, gusto ko sana dito mag one shot. One makeup challenge sa IG. Dito sa broadcast channel ko. Kaso, wag na pala. Gawin mo naman. Bawal, di ba? Ano ngayon? Tipid nga tayo sa kuryente. Huwag mo na ulitin. Tama ka na, tapos na trend yung next assignment na. Dito lang naman. Siyempre, wala akong ginagawa, ate. Alam nyo ba na? Alam nyo, guys. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Alam ko naman na ano naman ang valid naman ang feelings ng bawat isa. Pero wag yun ako i-message siya mahaba, te. Kanina may nag-message ako, sobrang haba. Ay, kahapon niya pa ata may message, kanina ko lang naman. Sobrang haba, like talata. Yung mga gusto nating message natin ng mga jowa natin. Ganun, te, sobrang haba. Ang haba, tapos bandang huli, alam mo na kung anong tinitimbok ng gusto niya sabihin.
Di ba, Pao? Sobrang haba. Naiintindihan ko naman na valid naman yung ano nyo, guys. Pero, di ko alam kasi siguro dati naman, di naman ganyan. Pero, I mean, alam ko naman yung, kumbaga, okay lang sana ko sweet message eh. Hindi ano talaga eh. Okay lang naman na ano, na ganyan na, intindihan ko naman kayo, guys. Pero, siyempre guys, alam ko naman yung limitation ko. Alam ko naman kung hanggang saan ako. Hindi naman ako ganun ka, grabe naman. Maingay lang ako sa social media, ma-update lang ako sa mga fans, sa mga tao. Pero it doesn't mean kung ano yung nakikita niya sa camera. Yun na yun! Magsishot tayo. Kailangan natin mag-shot. Kasi kailangan ko i-run tong nararamdaman ko. Isang soju lang. Isang soju lang. Isa lang. Isang soju lang. Pag hindi ko napatay itong live na to, kaya nang bahala sa isang soju lang. O, hindi naman nakakalasan. Soju. Shot tas Dutch meal. Oo. Sasabayan daw ako ni Cooper mag-shot. Ano na yung Dutch meal ko? Cooper! Ayan. So, diba? Alam nyo guys, sa live, hindi ako pa nakain naman. si Cooper at Talia mag-aalaga sa'yo. Cooper, ala, Holy Week. Stop it, man. Nasa likod ng phone talaga yung dad. So, on. Nandito no. Andiyan naman si Cooper Cam. Si Cooper Cooper ang mag-aalaga. Siya masyensyen. So, yun na nga. Guys, minsan, tsaka, naiintindihan ko naman na guys, alam ko naman yung ayun naman, intindihan ko naman baby girl niyo ko, pero marunong naman ako alam ko yung limitation for being woman. Kaya wag yung binibigyan ng mali siya ng mga bagay na yung nakikita nyo lang through kasi hindi naman siya nagtutulong. Hindi naman to alak. Ano lang to? Ano lang siya guys, soju. Magda-Dutch meal na nga lang ako. Hindi ako nalalasing sa Hindi ako nalalasing sa soju. Ano lang to parang lang siya, pang chill lang, parang baby. Kapag tumungga. Hindi, yun na nga.
Kasi guys, minsan, naiintindihan naman natin kung lahat naman tayo may feeling. For example, ako, mayroon ako sinusuportahan na ganto, ganyan, ganyan, ganyan. For example, ako, sinusuportahan ko yung may mga sinusuportahan ako. Naiintindihan naman namin kung kunyari, ganto, ayaw nyo ng ganyan, ayaw nyo ng ganyan. Siyempre guys, kami, parang wala na kaming free will, ganun. Pero ako guys, siyempre ako, alam ko naman kung hanggang saan yung limitasyon ko. Alam ko naman sa sarili ko. It's just like, masyado lang kasi akong, sobra kasi ako nga doon, di ba? Lagi kong ina-update yung sa broadcast channel ko, nagla-live ako. So, parang mas maingay ako. Ganun. But it doesn't mean naman na, syempre, alam ko naman yung limitasyon ko. Huwag yun naman ako minaman. Minamanduhan kasi ako ng iba eh. Parang yung iba nag-ano na sila, nagagalit, nagme-message sa akin, na kesyo ganyan, 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 ganyan. Eh syempre, sabi ko nga sa inyo, alam ko naman, hindi naman ako hindi naman ako pinanganak kahapon, ganyan. Alam ko naman yun. Tago-tago. Diba? Tapos, syempre, din ako. Parang, syempre, nasasad din ako kasi nga, o baka sabi nung iba, ang kaya naman, every time na may may ganito, ganito, ganito. Guys, ako kasi, kahit sa Pampanga pa naman ako talaga ako, lahat ng tropa ko, puro lalaki talaga. Like, bihira ka makakakita ng kaibigan ko na babae. Siguro, bilang lang sa kami. Pero most of the time, mga guys talaga yung ko. Mga tropa. Parang mas komportable ako na mag-ano sa kanila, mag-friend-friend, ganyan. So, I hope, parang normalize nyo yung may kaibigan na lalaki. Normalize nyo yung mga ganyan. Yan. Pero ganyan lang. Tapos guys, yan. Kaya ko lang din na okay na yon, move on na. Doon na tayo sa sobrang happy ko kasi yun nga, marami para nagsusupport sa akin, sa amin. And I'm happy na you're there to support us. You're there to support us, everyone. Ganyan. So, happy naman ako dun, guys. For, wala akong bulo dito. Magkano na lang kaya ka, mag-makeup. Kaso kakatanggal ko mag-makeup. Mag-makeup na lang ako. Asan ba yung bag ko ng makeup? Tapos, syempre, guys, okay lang ako. Kumalma kayo. This is soju. Ayan, mag-ano tayo, mag-makeup. Sino gusto ng makeup? Siyempre kayo. Ganda. Ayan, one shot. Hindi naman mag-shot. Mag-makeup lang. Ayan guys. Ano kayo? Papa-makeup din kayo? Really? Mag-makeup tayo kasi nag-boring ang tao natin. Guys, alam niyo, ubus na yung makeup ko. Naiwan ko yung ko doon sa Naiwan ko yung makeup ko doon sa
Boracay. Yun guys. So, wala nga nabawas. Oh. Tignan mo. Wala nga. Gusto nilang ma-makeupan yung mga dogs. And guys. So, una natin lalagay ang ating yan. Magkakwento na lang ako sa inyo. Alam nyo ba guys? Guys, soju lang yan. Hindi ako malalasing ng soju, promise. Huwag kayong OA. Inano na ako ng mga boys. Parang inano na nila ako. Parang pinapractice nga nila ako sa ano eh. Mas mataas na ano eh. Ayan. Di nga yan nakakalasing brands. Kumalma kayo guys. Ano lang yan, parang juice. Juice lang yan. Ano ba kayo? Ay, nakalimutan ko maglagay ng gingerbread. Yun, magkukwento ako sa inyo. Alam nyo ba, bago ko pumasok sa mundo ng social media, yes, nagkwento na siya. Matagal ko lang pangarap magpangarap maging artista. Sobrang tagal ko na siyang pangarap. Isa sa mga pangarap ko. Good Friday. Ay, sige, hindi na po. Stop na ako. Hindi na ako mag-ano. May makeup na lang ako. Ayan, sige, hindi na po. Sorry, girl. Okay. Hindi na ako mag-yun. So, ayan, magkwento ko sa inyo. Bago ako nagpasok ng social media, matagal ko ng pangarap na, series for Nicolas. Oo nga, sana magkaroon. Ayan, matagal ko ng pangarap maging artista. Pero, pangarap ko din magkaroon ng negosyo. So, ang dami kong pangarap. Tapos, bago ko pinasok yung, di ba, nung nag-trending yung kay Alice Guo. Wala sa vocabulary ko, guys. Wala sa vocabulary ko na magbuboom ako or sisikat ako ng ganun. Ganun lang kadali. At that time, guys, parang, yung tawag dito, wala naman nagsusupport sa akin. Wala naman nag-ano sa akin, di ba, ganyan. Tapos, nung pinasok ko yung social media, yan, nung nag-trending yung video ko, parang inunti-unti ko siya, pero at the same time, parang naano ako. Sabi ko, Lord, parang inisip ko, Lord, ito na ba yung pangarap ko, ganyan. Kasi, parang, pangarap ko talagang guys, pangarap ko talagang maging artista. Kahit makita man lang sa TV or may magpa-picture lang akin, yun isa sa mga pangarap ko talaga yun. Tapos, nung medyo nagbo-boom na kami, tapos parang nakilala, ganyan. Una kong natanggap na gift sa fans, yung picture na piniprint, tapos nakatabi pa rin siya guys hanggang ngayon kasi sabi ko, hala, mayroon na akong fans. Isa pa lang yung fan ko nun. So parang,
yung kilig ko talaga to the highest level. Tapos, syempre, di ba yung sumusunod ka lang sa agos ng mundo eh. Ganyan. Tapos, parang, sabi ko kahit siguro sumikat ako, hindi ako makakatira sa Manila kasi baka yung nakatira lang sa Manila, mga mayayaman. Yan lang yung mindset ko dati. Tapos parang, pag linulook back ko, kasi ganun kami ni Nico, parasailing. Nagparasailing kami ni Mix, tapos nag-usap kami ni Nico habang nasa taas. Tapos napag-usapan namin na yung biggest plot twist talaga ng 2024 namin, yun talagang, hindi kasi namin talaga in-expect, kasi dati guys, kami ni Nico, kahit may Nicolas na, hindi kami nag-usap ni Nico, like message, PM, hindi talaga. Nag-uusap lang kami niyan pag may need, may event, ganyan, hindi ko kinakausap yan, hindi niya rin ako kinakausap, so, hindi kami nag-uusap parehas. Not unlike ngayon ha, pero dati talagang hindi. Gagawin lang namin kapag, may trabaho, kailangan natin magganto, ganyan kami, trabaho. So parang na nag-uusap kami sa parasailing, doon namin napag-usapan na parang, sobrang, ang laki talaga ng plot twist ng 20. Actually, hindi lang naman si Nico, yung buong Team Barda. Sila yung biggest plot twist ng 2024 ko na hindi ko malilimutan. Kasi nagkaroon ako ng mga friends, nagkaroon ako ng mga, alam mo yun, yung mga hindi mo na-expect na friend, yung mga napapanood mo lang sa TV dati, yung mga napapanood mo lang sa Reels, sa YouTube. Ngayon, mga nakakasama mo na, nakakabanding mo na yun. Para sa akin, parang biggest achievement ko siya kasi pangarap ko talaga maging, kahit hindi naman artista, at least may mga artista akong maging friend gano'n. So parang naging siya, parang ngayon, kapag matutulog ako, wala ko naisip na parang, grabe, parang, alam mo yun, pag may plano talaga sa'yo si Lord, parang iba talaga eh. Parang, hindi mo ina-expect talaga pag according to His plan. Parang, hindi mo inaasahan yung mga ganun na na mangyayari na may mga mama, bigla akong nagkamama. Kahit wala akong mama na yung mama, yung real mama. Parang nagkaroon ako ng mama dito, nagkaroon ako ng mga, alam mo yun. So, very happy ako. So, kayo yung mga naging plot twist ng 2024 and I'm happy. Siyempre, hindi ko siguro kung babalikan ko yung 2024, sobra talaga. Grabe, ang pasabog ko sa buhay. Kasi hindi rin in-expect na mga friends ko na, yung ganyan. Tapos parang ako, para sa akin, yung blessing, kasi nga diba guys, nakwento ko na, yung 2023 ay 2019 until 2023, basta ganun. Di ba like ko sinisisi si Lord na parang, like ko sinasabi kay Lord na, bakit ako yung dapat, parang ang dami kong question sa kanya na, bakit laging kailangan ako makaranas ng ganito, ako makaranas ng, alam mo yun, ako makaranas ng iwan ng magulang, ganyan ba? Bakit ang daming masasamang tao, pero sila, parang mas maganda pa yung buhay nila sa akin? Mga ganun, mga question na ganun ba? Mga question na ganun kay Lord. Lagi siya question. Lagi ko siyang inaano na parang, ang unfair mo, parang hindi ka fair mag-love ng mga tao, ganyan. Bakit kailangan ganyan? Bakit kailangan ganito? Yung mga ganyan ba na mga tanong. Minsan kasi napapatanong tayo na parang, bakit kailangan maranasan ito? Pero, yun nga, parang naano ko na, hindi tayo bibigyan ni Lord ng, alam mo yun, hindi niya tayo bibigyan ng isang pagsubok kung alam niya hindi natin kaya lagpasan. So, yun na nga, going back, yun, nakilala ko na sila Cholo, nakilala ko na sila QD, sila Jen, basta sila lahat, sila Brick, sila Chani.
nakilala ko na sila isa-isa. Parang mas lumawak yung mundo ko, lalo sa industry namin. Parang mas mas lumawak yung yung pagiging hindi pala yun yung basta-basta yung mga nakikita mo sa yun. Ayan. So yun, parang syempre para sa akin, medyo parang humirap lalo yung ganun. Guys, sobrang dami kong give up dahil sa pangarap ko. I mean, matagal ko. 3 beses ako nag-audition ng PBB, kung alam nyo lang. Nakasabay ko pa yun sila Fiang. Nag-audition din ako, kasabay ko sila Fiang. Audition ako ng PBB. Pero, nung hindi ako natanggap sa PBB, eto lang yan yung latest lang, yung kay La Fiang na to. Yung hindi ako natanggap sa PBB, yun yung pag-usbong ng Team Barda, pero hindi yun. Bago yun, hindi ako natanggap sa PBB. Ang dami kong question Sabi ko, bakit? Pangarap kong maging ganito, ba't hindi ako makuha? Bakit hindi? Bakit hindi ako sumikat-sikat? Ba't wala lahat ginagawa ko? Ba't parang feeling ko I'm not enough? Kasi ako yung tao na laging may gustong pinapatunayan Ganun kasi ako Kasi, alam mo yun, parang feel ko kasi, kapag wala ka napatunayan sa pamilya mo, itsapuera ka Wala kang kwenta, wala kang narating. So, para sa akin, growing up, yun na yung parang umano sa utak ko na dapat may patunayan ako. Kasi kapag may napatunayan ako, mahalaga ako sa pamilya ko Ganun ako. So, parang, nung hindi ako nakapasok ng PBB, dami kong question. Kasi pag uwi ko nun, sinabi ba nila, nagsayang ka lang ng pamasahe, na ganyan-ganyan ka lang, feeling mo sisikat, basta ang dami kong natanggap ng kung ano-anong salita. And it broke my heart kasi feel ko hindi ako enough. Ganon. Syempre, hindi sumuko si auntie mo. Nag-isip na naman ng paniwagong. Kasi guys, raketera talaga ako. Sobrang ako sa parang, nung nasa Pampanga ako, kilala ko ng mga friends ko na, hindi ako nabubuhay na walang iniisip na bagong something para pagkakitaan ng pera. Lahat pinapasok ko, magbenta lang ng shabu ang hindi ko ginawa. Yan ang hindi ko ginawa kahit ang dami kong tropang addict. So, ang daming question. So, isip. Kasi parang feel ko nun hindi ako enough. Ganon. As, parang may narinig pa ako na artista ka na, hindi ka naman makikilala, hindi ka naman ganyan. So parang ako guys, parang pasuko na ako, pero at the same time linalaban ko yung sarili ko kasi nga pangarap ko talaga. Tapos mali yung brush ko, naiwan kasi lahat ng brush ko, naiinis ako. So yun guys, parang sinabi pa nila sa akin na parang ang dami mong ginagawa, gastos-gastos ka lang, wala ka naman mararating, hindi ka naman makikilala. Ano bang talent mo? May talent ka ba? Wala ka naman talent Huwag ko sa'yo, dito ka na lang. Kasi mo na lang yung mga ganyan. Tapos, parang ako na, syempre pag parang, kasi kapag family mo yung magsasabi ng ganyan, parang, parang mas mabigat. Parang mas mabigat pag family mo magsasabi. So, yun nga guys, hanggang sabi ko,
kailangan ko mag-isip ng something na magbo-boom ako. Tapos yun nga, lumabas na yung kay Alice Guo. Tapos, ang dami kasi nang gugulo sa akin nun. Di sinagot ko sila. Pero parang, lang ba? Parang hindi siya, parang hindi siya plan eh. Tapos bigla na lang ako nag-boom. Bigla na lang siya nag-hit ng 3 million. So, ang daming natuwa, ang daming Tapos parang, tinuloy-tuloy ko siya hanggang nagla-live na ako. Hanggang nabuo yung Team Barda. Tapos, dun ko din nakikita na parang dumadami yung friends ko. Parang nagkaka-friends ako, nagkaka-value ako. Parang dun ko naisip na parang kapag wala ka, wala kang friends. Pero kapag meron kang friend. So, in short, kung wala silang benefit sa'yo, you're just nothing, you're just a piece of shit, you're just a trash. Even sa family, ganun. Pero pag may napapatunayan ka, may binubuga ka, bigla kang nagkakahalaga, ganun. So, I'm used to it naman na sa mga ganung setup. Kasi, lagi naman ganun eh. Hindi naman na siya bago. Hindi naman na siya bago sa akin. So, parang sabi ko na parang, hala, yay, may value na ako. Sa wakas, meron akong value, nakikita na nila, ganyan. Tapos, yung mga kaibigan ko dati na hindi nakikipag-close sa akin, ngayon, close na sila sa akin, ganyan. Tapos parang, I learned to cut people off. Parang, natuto akong mag-cut ng people. Parang, i-cut off sila sa buhay. Dati kasi guys, very people pleaser ako eh. Kahit i-betrayed mo ako, kahit anong gawin mo sa akin, basta nasa group of circle nyo pa rin ako, okay lang ako, ganun. Parang, wala akong pakialam, ganyan. Pero ngayon guys, natuto ako na hindi sa lahat ng oras kailangan mo ng kaibigan. Because at the end of the day, kakampi mo lang sarili mo. So parang ako guys, na talaga ako, parang nasad ako, pero at the same time, happy ako kasi parang nakita ko yung value ko noon. Tapos, yun nga, parang nung nakilala, yung may nagkakaroon ako ng mga fans, yung mga fans na ako na nagsusupport sa akin. Parang naging happy ako kasi sabi ko, hala, may mga, alam niyo, totoo to ha, mararamdaman mo yung pagmamahal hindi sa pamilya. Mas mararamdaman mo yung pagmamahal sa ibang tao. Well, baka sa iba, pero ako guys, parang mas naramdaman ko yung pagmamahal sa strangers, sa hindi ko kakilala, kaysa sa pamilya ko. I find my people sa hindi ko kadugo. So parang, yun nga, sobrang happy ko din na nagkaroon ako ng friends, nagkaroon ako ng Team Bardagula, nagkaroon ako ng Nicolas. Happy ako na I have them, na nagkaroon ako ng YML. So, pati kayo nandyan. So, parang, kung may babalikan akong moment, ang babalik-balikan ko yung taon kung kailan naramdaman ko naging mahalaga ako. Siguro yun yung 2024. Kasi Biyernes Santo, tapos nagsusugod bullshit. Hindi, parang kung may babalikan lang ako mga araw, ay taon,
siguro yung yung 2020. In 2024 kasi I find my people talaga, nahanap ko yung totoong love. So, para sa akin, parang 2024 is the biggest plot twist. At the same time, 2024 is my favorite year talaga. Eh, hindi ko malilimutan. So, yun lang. Parang sobrang happy ko na, yun nga, I have YMN, I have my Dagulans, I have my friends, my new friends, my vloggers, like, lahat. So, parang, syempre kayo nandiyan. Ang nangyari sa mukha ko, feeling ko wala nangyayari. So, yun, parang, sobrang happy ko lang talaga. Because I just found my people. Tapos, ano din. Hindi ko talaga in-expect na. Diba kaya hindi ako sa TikTok nagla-live? I mean, hindi ko talaga hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng buhay na ganito. No, it's just a dream. Parang dream lang siya. Tapos, yun, syempre yung mga people sa likod nito, happy ako kasi kahit iba-iba yung attitude ko, tignan ugat. Uy, hindi ko ito inaano pero magpaawa. Sobra lang ako na-overwhelmed. Sobra lang ako happy kasi may cabinet na ako pero yung cabinet ko hindi pa rin nabubuo. Dati sa Divisoria lang ako bibili ngayon sa IKEA na. So parang ano lang. parang it's just parang sobrang dream lang. Tapos, dati, wala. Kapag abot naman ako dati, pero I mean ngayon, parang mas, ganun. So, parang, sa akin, happy ako kasi, ulit-ulit naman, nabuhay natin yan. G, hindi talaga tayo pwede bumuo nito. Kailangan bumuo nito yung ano talaga. So, parang, anong tawag dito? So, nasasad lang ako kasi nag-promise ako kay Tupac na magpa-find ako na place na pwede yung aso. Pero namatay na siya. Na kung saan pwede na yung aso sa condo, pero wala na siya, hindi niya naabutan. Pinramis ko sa kanya yun dati. So, parang nasasad ako kasi ano na lang siya, statue. Yeah, yun guys. So, parang ano wake up? Uy! So, parang statue na lang siya. Tapos hindi na naabutan na lumipat na kami. Pero syempre guys, ano din naman, hindi naman laging perfect ang life. Sometimes, ups and downs talaga ang life. Minsan nasa baba ka, minsan nasa taas ka, pero always choose to be kind. Sobrang tapang lang talaga kasi ng personality ko. Kaya, alam mo, ang dami kong content creators na mga nakausap na hindi sila nakipag-collab sa akin kasi yung strong yung personality ko sa TikTok or nagmumukha akong matapang. Pero very, ano lang ako. Which is yun kasi yung branding ko. Sobra lang ako, parang
nasasad kasi para isa sa mga dream ko talaga na parang sabi ko pag medyo isasama ko yung ate ko sa alam mo yun, sa pag-akat ko, pero yun, siguro hindi pa rin talaga, hindi pa rin siguro tamang panahon. Pero syempre, umaasa pa rin ako dumating yung tamang panahon na yun. At kahit dumating yung tamang panahon na yun, kahit galit na galit ako, siguro patuloy ko pa rin siyang tatanggapin. Pero at least parang lang ako, parang wala lang sad lang ako. Pero yun na, happy pa rin. Happy si Tuba ko, nga. Sana si Bruno din. G, happy pa ba si Bruno? So parang ako guys, basta, sobrang saya ko lang talaga. Hindi ko ma-imagine eh. Parang, hindi ko kasi nakita yung sarili ko na ganito eh. Diba? Parang, na-shock lang talaga ako yung mga napapanood ko sa TV, nakakasama ko na. Sobrang happy. Sobrang din. Pero sana sana nakikita ng family ko yung achievement ko eh. Sana andyan pa yung mommy ko, andyan pa yung daddy ko, andyan pa si ate, mga ate ko. Pero siguro ganun talaga ang buhay. Wala namang perfect na buhay. Pero sa akin, ang lalaki. Ang daming kinuwang buhay sa akin. Pero okay lang naman. Pero lang ako. Pero unfairan lang. Pero, syempre, happy na ako kung ano ako meron ngayon. Happy ako na, kasi talagang gusto ko talaga mag-artist. Pwede na ba ako mag-acting? Yun guys. Tapos, din, parang din guys, parang kasi guys na-touch lang ako dun sa I don't know if I can share this, pero I think I'm just gonna share it na lang. Kasi nung nasa Boracay kami, kuwentuhan kami ni Nico. Parang, syempre may upside down din naman ng friendship, or may upside down din naman kami lahat. Nila Nix, nila ganyan. Pero nung kinausap ako ni Nix, tapos medyo liwanagan yung utak ko. Na parang, parang hindi sa lahat ng oras, you need to broadcast online, ganyan. Naman, pero happy naman ako kasi paano naman na pag-uusapan ako, ano mga dapat pag-uusapan. And I'm thankful na I have the boys, YML. I really love them all. Sobrang love ko sila lahat. Talaga. They're my family, brothers. And, hi, Thea. Tapos, yun. Happy din ako na basta happy ako. Yun. Tapos, basta, ang hirap i-explain yung nararamdaman ko ngayon kasi sobra akong grateful, sobra akong thankful sa inyo
mga OFW, sa mga supporter namin sa Pilipinas. Parang feel ko hindi ko mag-give back lahat ng binigay niyo sa amin na binigay niyo sa akin. Pero siguro maliless assure ko lagi kayong nasa puso ko. Basta sobrang ewan ko. Hindi ko kayong kaya nga kapag hindi ako makapag-update or hindi ako makapag-update sa broadcast channel kahit isang araw, parang nasaktan ako kasi feel ko ang dami nag-aabang ko. Okay lang ako, may sakit nga lang ako, napaka-OA. Diba? Parang, naano lang ako na parang, iwan ko, parang feel ko, jowa ko kay lahat. Hindi naman yung privately na inaano ni Nix. Ang sinasabi niya lang, pag may away ba, na wag inaano, parang can just keep it ganun so far. Mama mo. Kaya parang kung pwede ko nga lang i-message kayo araw-araw just to assure na okay lang ba kayo, kumain lang ba kayo, kasi baka mamaya hindi hindi parang kasi iniisip ko lang yung parang sa mga lalo sa mga OFW na syempre mga OFW, they care too much. Lagi silang, okay ka lang ba, Pat? Nagme-message, ganun. Pero iniisip ko, minsan napapatanong ako, yung mga mama ba sa OFW, kinakamusta din ba sila? The way nila ako kamustahin, mga ganun. Thoughts lang naman yun, mga ano lang yun. Kasi iniisip ko, alam ko naman may mga family din. Eh, syempre, na-worry din ako the way kayo gumastos, the way nyo kami bigyan ng ano. Parang, iniisip namin na may natitira pa ba sa inyo? Mga ganyan ba? Kaya na ano lang ako, worried lang ako kasi me naman, dahil support lang, I will be fine with that. Support, love, ganun. Then, parang ano lang ako guys, kasi tinanong ko yan na parang, kayo na ko ba inasya kay Nico ba? Hindi ko sure kung kanya ko laban. Parang sabi ko, may nangangamusta din ba sa mga mama natin? The way nila tayo tratuhin? Yung mga fan ba natin pag nag-aalala sila sa akin? May nag-aalala din ba sa kanila? May nagtatanong ba kung okay lang sila? Ang dami nyo, hindi ko kayo ma-message lahat na isa-isa kung okay lang kayo. Kaya kailangan live lang para isahan. So parang minsan may mga tanong sa akin na parang, do I deserve this thing? Kung paano nila ako mahalin. May isip lang kami pag magsasahod ko. Kasi guys, parang ako kasi, longing ako sa pagmamahal ng mama. So, parang, yung mga mama kasi guys, parang doon sa longing ko mag-ano ng mama, parang yung mga mama kasi guys, ang gusto lang niyan, parang kamustahin sila, okay lang ba sila, mga ganyan, parang sobrang sobrang laking impact na sa kanila, sobrang na-appreciate na nila kahit small things na pang. May mga question ako na,
Grabe naman kami gastusan ng mga to. Grabe naman kami magbigay. Hindi lang mga mama, kahit yung mga titas, mga ate. Napaisip kami namin, natitira pa ba sa mga to? Ganyan. Ganun, guys. Kala nyo ba? Kung alam nyo lang talaga nung kami nagbora. Sobrang dami talagang question sa akin. Kasi sunod-sunod parang lagi ko sila tinatanong, baka naman ganyan. Basta lagi ko sinasabi. Sila din, ganun din yung naiisip. Pero parang kung yung magpapasaya sa mga mama, we will do it. Pero kung mafe-feel namin na parang wala na natitira sa kanila, I rather stay at home. Mas gugustuhin ko mag-live kaysa lumabas ng lungga ko na wala na natitira sa mga mother na or mga sumusupport, hindi na mga mother na sumusupport. Parang mas gusto ko pa mag-live all day just to assure na okay sila, just to assure na masaya, gano'n. So parang kasi hindi naman ako maluhong tao eh. I mean, love is enough sa akin. So parang hindi ako ganun tao. May mabigay, mawala, okay. Same treatment. Malaki man, maliit, same treatment. Kasi, parang hindi naman ako, oh my God, ang dami kong pasa. Hala, ngayon naglalabasan yung pasa ko. Yay, nakikita yung pasa sa akin. Kasi guys, hindi naman sa nag-ano ako na baka isipin nyo naman, ibig sabihin, guys, hindi. May mga times lang talaga na napapaisip ako kung yung mga OFW, siguro, na-find nila yung peace, na-find nila yung saya sa akin, sa mga ibang mga friends ko, ganyan. Na-find nila yung pahinga nila sa amin. Pero at the same time po, kahit naman gano'n, syempre, minsan isipin din natin yung sarili natin, ganyan. I'm always here naman to update. I'm always here na gusto nyo yung papatawa sa'yo, magpasaya, go. Ganyan, go ahead. Kaya nga, every time na may uuwing OFW, malalaman namin sa mga admins na may uwi. If we can just make time, oras, gagawin ko talaga. Kasi bihira lang silang umuwi ng Pinas. And yung ang dami ko na-meet na OFW na mas inuna pa akong puntahan bago yung pamilya nila. So, kahit basta kunyari masabi sa akin ahead of time, kahit may gagawin ako, can just cancel it. Kasi yung support na binigay nila sa akin, yung support system na binigay nila sa akin, wala ako sa paroroonan ko kung wala yung mga nag-support sa akin. Wala akong brand kung wala yung mga nag-support sa akin. Kaya always thankful sa mga supporter ko, sa mga fan ko. Sila yung pinaka-pinasasalamatan ko kasi without them, I think I'm just nothing. Without them, I'm nothing. Kung walang support, wala. Kung walang wala. So parang ako, giving time sa kanila, parang malaking value na. Talking to them, telling if they're okay, saying hi, malaking na yun. So parang ako, parang basta nandun ako sa posisyon na kung kaya kong ibigay buong love ko sa aking mga nagsusupport, I'll do it. Sobra nyo kasi akong i-spoil. Lahat talaga, as in lahat. Lahat, ini-spoiled ako, lahat. Lahat. Sobrang nyo akong i-spoil din.
Basta parang yun lahat na hindi ko na-experience na spoiled. Nainis naman ako. Biyernes Santo, tapos nagaganto tayo. Basta yung spoiled na, hindi spoiled na, eto, ganyan. Yung spoiled na pagmamahal, yung care, ganyan. Yung mga ate ko, like, pearly shells. Sa pearly shells muna. Hindi, sa pearly shells muna, sobra akong happy na Ay, hindi. Wag muna sa pearly shells. Sa YML muna. Sa YML, sobra akong happy na yung soju na yung soju ubos na. Hindi, wait pa. Wala kasi akong lalaking kapatid. So, parang yung YML. Parang sila yung mga naging brother. Parang naging takbuhan ko in times of need. Ini-spoiled nila ako na pagmamahal, Kasi, sobrang bihira makahanap ng guy na kaibigan na very genuine sa'yo. Basta yung love nila hindi kumukubas. Kahit sobrang kulit ko sa boys. Sobra nila ako in love. Sobra nila ako mahalin. Talaga. E syempre sa pearly shell, sa mga ate ko. Yung mga ate ko sa pearly. Guys, sorry. Sobra yung ugat ko, Sa pearly shells naman, sa mga ate ko, siyempre sobrang din ang mga yan. Ganyan-ganyan lang yan, mahigpit talaga yung mga yan pagdating sa mga anak ko. Kahit naman i-spoiled ako ng mga ate ko dyan. Din sila parang, siyempre, yung concern nila sa akin, sobra. Pearl Labs din naman ganun, same thing as Pearl Labs. Same thing as YMPL, ganyan. Tapos, dami kasi, yung fanbase, Tapos, yung Nicolas, mga spoiled din, yung mga OFW, hilig kami spoiled kung saan-saan. Kami spoiled. Spoiled with love, spoiled with finances, spoiled. Lahat naman, nag-ano ng finance, lahat naman yun. Nicolas, OFWs, 6D, lahat, Taiwan, lahat, yung hindi ko mababanggit, sorry, pero lahat, spoiled with love. Busog na ako sa pagmamahal ng mga mama, sa pagkikare, sa gastos ninyo. Siyempre kay G din. Thankful ako kay G. Alam ni G kung paano yung ugali ko talaga pa iba-iba. Wala akong tamang desisyon sa buhay. Kaya thankful din ako sa mga ate ko kapag may mga desisyon ako na magulo. Alam mo yun, na-advise naman nila ako. Kaya thankful talaga ako. Feel ko nalasing ako sa Dutch me, So, yun, feel ko mawala na lahat, wag lang kayo. Guys, gusto po yung soju. Sorry po, Biyernes Santo pala kayo. Sorry, Lord. Inupa ko. So, parang, sunod-sunod yung kasalanan ko. Una, guys, si Nico, aga-aga niya ako binigyan ng kasalanan. Kasi, may kasalanan na naman ako. Sorry, Lord. Forgive me. So, parang, naman, happy ako. And of course, sorry, Lord.
So yun guys, happy lang talaga ako. Sobrang ako na-overwhelm. Sobrang ako happy. Sobrang ano lang. Basta, di ko ma-explain. Kung kaya ko lang kayo pasalamatan isa-isa, gagawin ko. Pero ang dami nyo. Sobrang dami. Sobrang dami nyo talaga. So, parang happy naman ako. Yan. Sorry, Lord. Naubos ko. Hindi ko alam kung kay Lord ako mag-sorry. Kasi Biyernes Santo. Hindi na ako mag-aasawa, promise. Mag-asawa ka mamaya, kailangan mag-asawa. Sorry, Lord, sana naubos mo. Hindi naman ako lasing, guys. Ano lang. Ano lang. Baby girl, ba't mo naman inubos? Di ko po inubos, pero... Yan lang naman. Pero ang tapa pala na itong gin ron. Pero hindi ko na po siya inubos kasi di ba Biyernes Santo po. Sorry. Sinano ko na nga yung Dutch milk. It's okay, you're not Catholic. Kasalanan to ni Nico eh. Char. Tapos guys, di ba meron yung pinost si Brian? Yun dun nga sa nangyari sa amin ni Fukirat. May kwento kasi yun. Nauna kasi si Fukirat no, ninampas niya ako nung bag niya na may gunting. Basta mabigat siya, tapos sumampas sa balakang ko. Hindi ko dapat siya gagantihan. Tapos sabi sa akin ni Nico, ay kung ako sa'yo, parang sabi niya, gantihan mo yan, boss. Siyempre si Nico na nagsabi, di pumasok ako. Yun yung nabidyohan nila. Na inano ko, pero ano lang naman yan, Pero dahil si Brian nga guys, kaya niya tinake down yung video kasi is reading a lot of comment na bad comment na feel niya madidrain ako, feel niya parang masasaktan ako ng sobra. Di ba may mga filtered comment na si Brian lang makakabasa. So parang hindi niya ina-approve. Tapos parang nasaktan si Brian for me. So tinake down niya. Kaya sabi ko, okay lang yan. Wala namang ano yan eh. Alam naman nila na every time magkasama kami ni Pukarat, talagang bardagulan. Literal talaga bardagulan namin yung real talkan. So pero si Brian, syempre kukuha ko din yung point niya na ayaw niya lang din talaga na parang ayaw niya lang talaga na mabash. I mean, ayaw niya nakakakita ng mga hate comments sa akin. So, mas pinili niyang, inedit niya pa yung kagabi ni Brian. Pero, kagabi, parang nagdalawang isip na talaga si Brian na i-post siya in public kasi maraming close-minded sa TikTok. Pero sabi ko sa kanya, sige, post mo public para ganyan. Diba, rinipost ko, pero si Brian parang na-hurt siya sa mga comment. That's why he take down. Kahit sinabi ko sa kanya na, okay lang yan, wala naman yan eh. Ganyan naman talaga yan, bashing lang naman. Kahit si Fukarat, ganyan din naman nila i-bash. Kahit naman ako, so normal. Sabi ni Brian, no, I'm gonna take down yung video. Kasi nga, siguro dahil hindi niya nga na ano yung comment, ganyan. So, you know, Brian is very genuine, one of the genuine person, very pure. Ayaw niya talaga ako kaya makapag-away niyan pag ako nagrabyado. Sobrang yun. Sobrang sweet niya, hindi lang sa camera, kahit sa personal, guys. So, meron pa akong kwento sa inyo, lasing na lasing ako. Ayoko nag-grab papuntang QC pag walang kasama. Eh si Brian, hindi niya ako pwedeng ihatid kasi nga, meron silang ganap madaling araw, ganyan. So, hindi na siya pwede pumunta ng QC. So, ang ginawa ni Brian, binok niya ako. Hindi siya umuwi hanggang hindi nakakarating yung car sa kondo ko. So, pagdating ng car sa kondo ko, nag-call siya na, andyan na yung car mo, ganyan, stay safe. So, andun lang siya sa bar hanggang makauwi yung car, naka-monitor lang siya sa, parang, grabe, sobrang standard ni Brian. Talaga. Sobra yun.
Sobrang caring nun kahit ganyan-ganyan yan. Sobra. Yan ang masasabi ko, isa sa mga caring sa boys. Lahat sila guys, sobrang caring nila, pero Brian is the top. I mean, lahat sila top. Nico is top. Pero para sa akin, Brian, isa sa pinaka-attentive, isa sa pinaka-mabilis kapag ako na yung pinag-uusapan. Sobrang bilis niya. Sobrang bilis niyang mag-ano. Basta sobrang love ko yun si Brian. Sobrang pure na. Eh, bihira kaya ang pogi na mabait. Very supportive yan. Lalo pag nakainom ako. Lahat sila naman eh. Pero si Brian, pag nakainom ako, hindi talaga yan. Nung nag one shot man makeup ako, isa yan sa pinaka nag-worry. Lahat sila, kahit sila Jeff din naman, tsaka sila Nico, nag-worry talaga sila kasi nasaktan silang lahat for me. Si RZ walang pakialam sa ML nun eh, pero siya na nag-asikaso nung tinawag na siya ng mga kuya niya na, RZ, si Mama Pearl mo, ganyan. Nagtulong naman siya, pero si RZ kasi most of the time talaga, ML talaga. Pero pag ako din naman inahali niya, mabilis din naman kumilos pag kunyari na gano'n. Pero si si Jeff, tsaka si Brian nun. Kasi, nung nag-start ako mag-one shot, si Nico naliligo. So, ang nasa labas, si Kuya Josh, si Jeff, si Brian, si RZ. Tapos, si Kuya Josh yung nakahiga pa lang. Si Brian, nung hindi na-record, nag-start ako umiyak. Si Brian, na ano talaga siya, parang nasaktan siya for me, na parang, ha? Bakit hindi na-record? Bakit ganyan? Parang naano sila. Nung nag-start ako magwala, dun sila na parang nasaktan sila for me kasi nga, nag-record ako ng matagal kasi hindi siya na-record. Tapos parang uminom na ako. Parang, kasi ayaw nila ako painumin. Sinabihan nila ako na, ay hindi ka inom. Sabi ni Nico, hindi ka inom ngayon. Sabi ko, kailangan ko uminom kasi gusto ko sumabol sa trend ng one shot, ganyan. Sabi nila, sige, iinom ka pero dun sa hotel. So, dun nakabantay sila lahat Kung makikita nyo, nag-makeup ako, lahat sila nakatingin sa akin. So, lahat sila nakatutok ng mata. So, parang, that time, may mga bantay ako sa likod. Tapos, kaya ko naman uminom, na-trigger lang talaga ako kasi, hindi siya na-record. Tapos, parang nasaktan ako. Ganon. Grabe. Parang demonyo yung tawa ni Jepoy. Totoo. Tawa yan ng tawa. Pero nung nagsuka ako, nasusuka din siya. Tumigil siya, di ba? Mapapansin mo nung sumuka ko, tumigil siya. Di ba? Si Nico, kaya hindi nyo makikita dun sa camera. Tapos siya maligo nun. Si Nico kasi, sinabihan niya na ako na, boss, tumigil ka na. Pero mga ganyan lang kasi, si Nico very kalmado lang. Very kalmado lang talaga siya kasi, kilala na ako ni Nico pag nasa lasing. So parang na siya. He's used to it na. So parang, titigil din niya, ganyan. Parang na siya. Alam niya na yung mga, radar ko sa Kaya very kalmado lang siya. Pero sila Brian, yan. Tapos si Jeff kasi, di ba kwento ko sa inyo si Jeff, yan eh. Skincare is like, halika na Berlalo, mag-skincare ka na, sabi ni Jeff. Mag-skincare ka na. Kakasama kami sa isang room lahat nung second day yun. Mag-skincare ka na. Tapos hindi daw ako, sabi ko daw kay Jeff. May sinabi daw ako kay Jeff, sabi ni Kuya Josh na na-offend daw si Jeff na, sabi ni Jeff na, balak sa buhay mo. Sa tulog, natulog sila lahat, guys. Pinatayan nila ako ng ilaw, tapos natulog sila lahat. So, lapag ako natulog. So, parang, di na nila ako pinakalang, bala ka dyan. Di na nila. So, gano'n katulog na ako. Ganun lang, guys. Diba? Sobrang kilala na nila ako. Lahat, guys. Kaya, pag mga ganyan, guys, pag hindi nyo nakikita sa camera si Nico, it doesn't mean he don't care. Nasanay lang talaga siya sa mga ko sa buhay. So, parang, hindi ibig sabihin na hindi nyo siya nakikita. Wala siyang pakialam. May pakialam siya. Napapagod lang yun kasi nga, ang dami kong ganap sa buhay. Sa lapag ako natulog, guys.
Sa lapag ako natulog, hinayaan nila ako sa lapag matulog. Pag-gising, oo. Hinayaan na nila ako sa lapag matulog lahat. Sige, diyan ka na sa lapag. Wala akong nagawa, guys. Hindi na nila ako inano. Bakit wala na akong bulak? Wala akong ano. Nagdadiretso ko ng acne fast. Ano? Feel ko may unting inis si Pops. Oo! Paano di siya maiinis? Kasi yung maleta niya, nagaganyan ko, nababagsakan ko, kaya nagagalit siya sa maleta niya. Nainis siya nun talaga. Hindi niya lang inaamin. Kasi yung maleta niya, guys, ang mahal nun, parang 45,000 ata yung maleta niya. 40K, 35. Tapos, ginaganon ko lang. Ginaganyan ko lang, guys. Wrestling ko lang yung maleta, kaya nainis talaga siya. Alam mo naman si Nico, medyo, pagdating sa gamit, medyo ano talaga siya. So, endo na naman, nainis, pero syempre, hindi niya ako sasaktan kasi feel ko kung sinaktan niya ako, sasaktan ko din siya noon. Mahal kasi nung maleta niya na yun. Kasi tatak naman. Basta mahal yun. Sa mga mahal na brand. Oo. Kaya nagagalit siya nun. Pero syempre, hindi niya sinabi na nagagalit siya. Sabi niya lang, pero sinabi niya na nainis siya. Nainis siya nun talaga. Well, kahit ako naman, no? Mahal kasi nun. Sobra. Kaya ako, ano ako eh. Lasing ako eh. So parang mas inintindi nila na lasing ako, kaya ako nagagano, nagmamaho. Tapos, ano guys, mostly naman paglasing kami, lahat kami nag-aaway na. Inaaway ko pa sila lahat. Eh pag nakainom si Nico, gumaganti din sa akin, nakikipag-aaway din. Eh parehas kami ma-pride. Parehas kami lagi may pinaglalaban sa buhay. Siya ako nagpapatalo eh. Ako magpapatalo. Ako nagpapatalo guys. Alam ni Kuya Josh yan. Tapos kinabukasan para wala nangyari. Ay, nabasa ako. Wala na pala akong bulak, nakakainis. Wala na, may bulak. Paano ako mag-skincare?
Wala akong bulak. Wala na akong bulak. Wala akong bulak. Paano ko mag-skincare? Wala akong bulak, guys. Kala nung aso ko lalayas ako. Guys, wala akong bulak. Paano ko mag-skincare? Wala akong bulak, my God. Hindi ako makapag-skincare. So I'm gonna sleep without skincare. Tissue, magaspang yung mga tissue dito eh. Magaspang yung mga tissue ko dito. Kailangan ko bulak. Ano mag-i-skincare? Wala bulak. Bababa pa ako 7-Eleven. Buisit. Bababa pa ako ng 7-Eleven. May cash ba ako? Wait lang guys, baba ako. Kasi kailangan ko itong yung acne. Hello, tignan nyo kung nasan si Dario, guys. Hindi ako pwede bukas, di na ako nag-skincare kagabi. Nakabang siya sa pinto. Wait lang guys, mag-e-end na ako. 2:15 no. End na siguro tayo at matulog na tayong lahat. Wait lang. You can use your hand, ma. Okay.
Bye-bye guys. I love you all. Wait lang. Baba na lang ako. Malapit na naman 7-Eleven. Bye guys.